Kasi ang proseso ng masahe dito, yung babae hindi nakadamit. Mas bata, mas mabinta. Pag 2-in-1 kasi, yung puti, sabihin niya kung anong gagawin sa kanya. Ginagawa ko na lang para kahit na maduwal-duwal lang. Okay ka lang? Yun ba yun? Isang taon? May iba ka pa bang pinuntahan? Yun lang. Remarkable yung story para sa akin kasi isa itong pagpasok na naman sa mga sindikato abroad na bumibiktima ng mga kababayan natin. Gusto ko yung ginawa natin, kung ano yung kinalabasan ng episode na to, na tracing kung saan nilulusot yung mga babae, saan sila pumupunta, sino yung bumibiktima directly yung nagbaano ng protection, magkano yung binibigay sa immigration para sila malusot, magkano yung mga binibigay sa mga pulis para hindi sila galawin. Kasi it's everywhere, it's like an open secret, pero hindi naman yan nire-raid. Security check lang yung ginawa dito. Yung tinatawag nilang chopping o pagtatak ng immigration dun sa passport, gagawin yun dun sa loob ng barko. May nakausap akong dalawang babae na it turns out, sila pala mismo traffic victims. Yung passport nila baklas. Yung pagbaba pa lang namin sa bus, nasa loob ko na siya. Tapos, dito sasamahan kami sa pila na. Anong balak ninyo? Kahit may may misgivings, itutuloy nyo? Tutuloy na naman. Sa lahat ng mga nakilala ko, sila yung nag-alala ko sa kanila eh. Wala silang matatakbuhan, basically, para mahinga ng tulong pag nandun na sila sa Sabah. Mas na-shock ako nun, nakakasabwat pa yung barko mismo, yung kapitan. It only proves yung web na may isang very, parang pasahan Naka-divide yung trabaho. na nakadivide yung trabaho. Doon ako actually kinikilabutan. Ang binabayad namin noon, sa noon pa lang service ng passport kung mga regular, noon is 20 ringgit. Hanggang sa tumaas ang ngayon, 150 na, 200. Pag na-hold ang babae, umabot na ng 250, 300, yan ang binabayaran. Ang hindi ko naman din makalimutan doon, yung pagdating na natin ng Sandakan na kahit yung sa immigration mismo na nakikita natin yung passport na bloke-bloke na dinadala, tapos tinatatakan. Nasaksihan natin kung paano nila nilulusot yung mga passport. Itong Hong Kong nating nakilala, maganda, maunlad at takbuhan ng ating mga kababayan para sa trabaho. Pero pagkagat ng dilim, ibang Hong Kong ang aming nakita at nakilala. Isang Hong Kong na ginagalawan ng ilang mga sindikatong nananamantala sa ilan sa ating mga kababayan. Karaniwan ganitong oras nagsisimula ang araw para sa ilan sa ating mga kababayan tatrabaho sa mga bar at ibang mga nightclubs dito sa Hong Kong. Mahirap yung storyang to kasi hindi lahat ng mga Pinoy gustong magsalita tungkol dun sa kanilang sitwasyon. Siyempre, ang hirap ng buhay sa atin. Ang hirap maghanap ng trabaho. Dumating yung nagsama sa akin dito na kung gusto ko daw na magpunta dito, malakas daw ang kita. Isang nakita ko talagang yung mga kapwa Pilipina yung nagre-recruit sa ibang Pilipina para ibenta dun sa lugar. Dun sa Hong Kong, meron silang tinatawag na manager or handler. Ito yung nag-finance o nagbibigay ng budget para makalipad yung ating mga kababayan. At kapag nabaon na sila sa utang, nawawalan sila ng opsyon na itutulak sila sa prostitution. Pag 2-in-1 kasi, yung puti, sabihin niya kung anong gagawin sa kanya. Siyempre ako hindi ko naman gawain yung gano'n na magpaan sa ibang tao. Yung ginagawa ko na lang para kahit na maduwal-duwal ako. Hindi ko kaya yung trabaho dito, sabi ko.
Yung mga kababayan nating nagtatrabaho sa Hong Kong na naglalapse yung kanilang visa, minsan nag-e-exit ng Macau. At dito sila bumibili ng ticket papunta doon. Isa ang Macau sa bagsakan ng mga biktima ng human trafficking ng mga sindikatong gumagalaw dito. Nangyayari kung nasa prostitution sila sa Hong Kong, ganun din ang mangyayari sa trabaho nila pag nasa Macau na. Dito tayo ngayon sa Lockhart Street at naroon sa van na naghihintay si Vice Consul Roque. Dito yung usapan namin nung isang biktima ng human trafficking para siya ay maitakas. Meron tayong Pilipina na rescue. Ano yung pakiramdam nyo habang tumatawid tayo ng kalye? Kasi ako, kinabahan din kasi anytime pwede tayong harangin doon, mabugbog doon sa area. Ano yung pakiramdam nyo? Hindi siya yung tulad ng ibang rescue operation na maaksyon, may nagtatakbuhan, Pero ito, maraming pulis. Pero ito, konti lang yung tao. As much as possible, patago. Napaka-simple lang, napaka-casual lang nung naging operasyon ng consulate. Si Vice Consul mismo yung nag-e-escort sa kanya dahil ang sinasabi ni Vice Consul, hindi pwede mabulabog yung sitwasyon ngayon, lalo pa na maraming mga mata nagbabantay. Dahil anumang oras maaari daw tumawag ng mga miyembro ng sindikato. So iniisip ko, baka may nakasunod. So ako, continuous rolling lang ako. So just in case na may mangyari, at least nakukuhaan ko. Pero natakot ako nung pumasok tayo sa Eskinita. Kasi prostitution yung story. Iniisip kagad natin, may umahawak sa kanila baka may sindikato. sumunod, di ba? Oo. Yan ba? Diyan ka? babae kanina. Okay ka lang? Yun ba yon? Isang taon? May iba ka pa bang pinuntahan? Frustrated. Kasi alam mo na ilang babae yun. More than 10. Eh ako naman sa mga ganyan, kahit isa, dalawa lang yung masave mo, may nasave ka pa rin. Pinagtatalunan natin, gusto ko siyang maisumbong. Kasi hindi pwedeng, nandun tayo, alam natin na nandito yung mga babae, kasi hindi natin na isusumbong. Kaso, pag sinumbong natin, Police din yung include. Oo. Parang involved din kasi yung police sa krimen. So, paano gagawin mo? Yung role ng mga otoridad, masasabi ko na parang kapos pa rin sa aksyon. Kasi ang nangyayari kung talagang walang pressure from the media o sasabihin mo na ito yung problema, sasadyain mo sila, pupuntahan mo, kukwenta mo yung problema, wala talagang aksyon na mangyayari. So, minsan nakakalungkot yung ganong sitwasyon na sana mabago bandang huli. Dapat magkaroon ng mas matinding parusa yung batas dito at makita ng publiko na may napaparusahan pagdating sa mga ganitong mga krimen. Kahit trafficking sa loob ng Pilipinas, trafficking sa labas ng Pilipinas. for me, kaya remarkable tong episode na to. Kasi, yun yung na-highlight, especially sa Malaysian leg. Mula dun sa pagpupuslit kung saan sangkot yung mga taga-immigration, taga-barko, immigration sa sandakan, mga pulis, na lahat conspiring to victimize thousands of Filipinas. Na napatunayan, nakunan, may mga na-interview, mga whistleblowers, para sa akin, yun yung dahilan kung bakit siya remarkable. Maraming aral na pwedeng makuha, mapulot dito sa mga storyang ito na hindi ko mo pinangakuhan ka ng libreng pamasahe, libreng tirahan, pocket money, may kapalit na maganda. Parang dito pa lang magduda ka na bakit ganito yung inaalok mo na napakaganda. Ano ba yung kakahinatnan ko sa pupuntahan kong lugar? Para sa akin, yung makatulong ka kahit isa o dalawang Pinay o tatlong Pinay na matulungan mo, maialis mo doon at maibalik mo sa normal na buhay nila. Palagay ko, isang mahirap pero napaka-rewarding na pagkakataon para sa atin bilang mga mamamayan. Dahil hindi rin lahat ng pagkakataon pwede ka makapagligtas ng buhay sa isang storya na ginagawa mo. Ang operation nila is transnational, meaning it involves several countries, no?
base nga dito sa investigasyon na to, ay nanggagaling ng Pakistan and then dadalhin sa Kuala Lumpur, Malaysia and then China. Pwedeng bitbit, pwedeng lunok. Kung ano yung kaya ng katawan mo. Pero ang mas gusto ng mga negro, lunukin para daw mas safety. Operation nila is transnational, meaning it involves several countries, no? Basically, ang pinanggagalingan ng kanilang droga, base nga dito sa investigasyon na to, ay nanggagaling ng Pakistan and then dadalhin sa Kuala Lumpur, Malaysia and then China. Saan mo unang narinig yung ganitong nangyayari? May isang lumapit sa akin na lalaki at kinwento itong tungkol sa sinasabing drug mules. Yung lumulunok ng droga, babiyahe ng isang bansa papuntang ibang bansa. Nung una, parang hindi siya kapanipaniwala kasi parang pelikula yung kwento niya. Pero nakita ko sa mukha niya na mukhang totoo yung sinasabi niya. Kailangan ko umexit ng Macau. Sila daw, mga walang visa, ay baka daw makukuha ko yung heroin nila sa Macau. Inapira nila ako ng 500, tinanggihan ko. Kasi talagang ayaw ko ng ganong trabaho. Yung mga panahon yun ay parating na nun yung India National. At pagkatayo nga nun, pagasan lang ng toothpaste, palulunok sa akin. Ayaw ko, hirap. Ang ginawa ko, ina-check ko dun sa mga kakilala ko sa NBI kung positive na information yung ibinibigay ng tao. Binackground check nila and it turned out na totoo nga yung kinukwento nitong taong to. Saan nanggagaling daw yung droga? Yung droga nanggagaling sa Afghanistan, tatawid ng Pakistan, lulunukin ng isang Pakistani or isang Indian national, ibabiyahin naman ng Malaysia. Tapos doon niya ilalabas, doon niya idudumi para lulunukin naman ng mga Pilipino at itawid ng China o ibang bansa na sasabihin ng drug lord. Mula sa Pilipinas, lumipat dito sa Malaysia ang operasyon ng Nigerian Drug Syndicate para ituloy ang kanilang mga transaksyon. May 3 buwang na malagi sa condominium na ito yung Nigerian Drug Syndicate habang nagre-recruit ng mga drug mules o drug couriers mula sa Pilipinas. Mabilis yung mga pangyayari kasi ang kailangan ng NBI nung time na yon para ma-operate yung sindikato na nakabase sa Malaysia is coordination sa mga officials ng Malaysia, China, or tsaka ng Pilipinas. Pagkatapos ng raid, kasi Malaysian police lang yung pwedeng gumawa nun, doon na pumasok kay NBI para kunin naman yung ibang mga Pilipino na pwedeng i-rescue. May trend kung paano nire-recruit yung mga babaeng nagiging drug mules. Sa internet, makikipag-chat yung drug lord, liligawan, o-offera ng pera, pamasahe, pasyal muna sa una, hanggang magiging nobya na niya. Tapos pag nasa Malaysia na, ibabahay na nila, papakainin, yan lahat. Hanggang dandahan nilang kukumbinsihin yung mga Pilipina na magbiyahe ng droga. Ito yung pattern na nakita natin. Yung sindikato, mas gusto nila na buntis pa nga yung lumunok o magdala ng droga kasi mas mabait or mas lenient yung mga batas ng ibang bansa sa mga buntis. Pag nahuli, papakawalan lang dahil kinoconsider yung baby. Yung peligro kasi ng paglunok ng droga, pwedeng malason sila, mabutas yung droga, malason sila sa loob, or pag hindi nila nailabas, ikamatay pa rin nila. Pag hindi mo naman nakita papatayin ka ng sindikato para makuha sa tiyan mo. Nakakalungkot lang dito, karamihan din sa mga biktima, yung mga naging drug couriers,
Alam ng pamilya nila, waitress, may decent ng trabaho abroad, factory worker, kumikita ng maayos, nagpapadala kasi sa Pilipinas. Pero nung malaman nila, nung ipaalam sa kanila ng mga otoridad, na mga drug couriers yung kanilang mga anak, kanilang mga asawa, talaga nakita namin na shock yung mga pamilya na to. Nung una kasi ayaw ipaalam nung mga suspect, ganun ang trabaho nila, pero kailangang ipaalam ng mga otoridad para matulungan sila legally. Paano sila mailalabas ng kulungan doon. Aaminin din naman yan ng mga anti-drug agency, PDEA, dito na napakalaki ng limitasyon nila. Sabihin na natin the border pa lang. Yung border pa lang natin, isang napakalaking problema na yun. Paano i-monitor yun? Puro tayo di ba? Puro tayo dagat. Marami rin kakulangan sa gamit, sa tao, pondo. You're talking about a multi-billion dollar industry na hindi biro yung galamay. And money talks, napakahirap kontrahin yan. Marami po bang mga politiko to? Quite a number, and I'm sorry to tell this, ang nagsasabi sa amin, kapwa nila politiko. Binabanggit to nung nasa PIDEA kami. May mga politiko rin na yun yung shocking. Narco-politics is alive in the Philippines. Na sinasabi ni Director Santiago, may mga politiko entrenched na nakikinabang, sila yung mismo dealers. Groundbreaking yung storyang to kasi wala pa ako narinig na nakapasok na grupo ng media sa isang drug syndicate, lalo pa't nakabase to sa ibang bansa. Na-assess yung risk at napag-aralan ng gusto yung storya, plus may papapagkatiwalaang source. Kaya siya nabuo. Tayo pa lang yung nagpalabas ng ganitong storya ng modus operandi, nilulunok yung droga para itawid sa ibang bansa. Dati parang pelikula lang siya, pero napatunayan natin na nangyayari siya sa totoong buhay. Ito yung daycare center nila para sa lugar na ito. 1999 nung itayo yan. Pero sa nakikita nyo, wala nang pakinabang ito para sa mga residente rito. Nakailang beses na rin ako sa Tawi-Tawi. And I've always wondered at marveled at the beauty of the province. Napakaganda naman talaga ng beach, maganda talaga yung island, pero it's one of the poorest province in the Philippines. Marami akong nababalitaan o naririnig na maganda yung lugar. Pero yung nakita ko, kabaligtaran lalo na dun sa lugar na pinuntahan namin. Hindi ko na-expect na yung mga kwento about parang Venice of the South, yung mga ganon. Kahirapan yung aabutan at talagang naghihikahos na komunidad. Magtitiis na lang. Alimbawa, papagamot, hindi na ini papagamot. Magtiis na lang yan hanggang sa mamatay. Isla Calang. Yun, medyo nasa isang strip of very small island na ilan lang ata yung puno na nakatayo. Talagang dun ko nakita yung hirap ng probinsya. Pagka sinabi mo talagang poverty, na walang services, nothing, na pagka mamamatay ka na lang kapag may sakit ka,
Doon ko nakita yon. Hindi lang doktor ang problema dito sa Isla Calang kung saan may humigit kumulang 1,000 residente. Masakit na masakit talaga, lalo na kung dumating sila ng laot, wala man lang pangbili ng pagkain para sa kanila, talagang mahirap para sa akin. Sa dagat? Dito, sa Isla Calang nga. Kasi may nakausap ako dyan na bata. Tapos, hindi na siya makapagsalita talaga. Actually, bigla siyang naiyak kasi nagkikwento kasi mga magulang kung gaano kahirap yung buhay nila, kung ano yung hopes nila for their children, na mahal nila yung anak nila, hindi nila mabigyan ng pagkain dahil nga wala, sobrang kawalan. Tapos yung bata, sobrang naawa siya first dun sa mga magulang niya, tapos naawa siya sa sarili niya, sa sitwasyon ng pamilya. Tapos hindi na siya makapagsalita. Umiiyak na lang siya. Gusto mo talaga makapag-aral kasi parang later on gusto niyang guminhawa. Tapos nakikita nga niya yung edukasyon as a way out of extreme poverty. Pero paano siya makakapag-aral? Wala namang eskwelahan dun sa isla. So, isa yun sa napaka... Para siya nakakulong, no? Para siyang, exactly. Para siyang nakakulong. Ito yung daycare center nila para sa lugar na ito. 1999 nung itayo yan. Pero sa nakikita nyo, wala nang pakinabang ito para sa mga residente rito. Doon sa lugar na pinuntahan namin, parang yung mga projects, halimbawa yung health center o daycare center, talagang wala na, hindi na napapakinabangan. Tapos walang supply ng tubig, yung lugar nila binabaha, expose sila sa mga kung ano-anong sakit. May napuna ako dun sa mga tao na parang kung tutusin masikap tsaka masipag naman sila pero dahil nga dun sa sitwasyon, yung lugar masyadong malayo, pakiramdam nila napabayaan na sila, unti-unti silang nawawalan ng pag-asa. Malaking eye-opener din sa mga otoridad, sa mga kinaukulan na may gantong lugar na napapabayaan nyo at kailangan puntahan o kailangan magsipag para mapuntahan. Sa Tawi-Tawi, walang industries to absorb employment for people. Kaya ang opportunity lang available for the people aside from the is government. Nakita ko rin, halimbawa, meron ng dagat na pwedeng pakinabangan o lupa, pwedeng taniman. Wala namang yung training na tutulong sa kanila, parang magtuturo sa kanila paano ba yung tama. Dito sa amin walang nagugutom. Everybody kumakain yan. May pagkain sa bawat bahay. In the first place dito sa Tawi-Tawi, the standard of living is not that high like in the big city. Yun nga sinasabi nila, di ba, wala raw nagugutom. Dahil nga napakayaman ng lugar. Pero, imagine, dito sa island na to, wala na rin silang ma-fish. Minsan, may isa rito kaming nakilala sa isla na to na it takes them days para tanggalin yung laman ng isang shell para mabenta. At ang kakambal kasi ng poverty para sa isang bansa tulad ng Pilipinas ay corruption. Napakalaking problema ng katiwalian sa gobyerno na kung hindi gagawin ng media pa ulit-ulit yung mga ganitong klaseng storya, mas lalakas yung loob ng mga nandun sa poder